Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol dito sa aking napanood na video, no? Ni Mr. Benty Boy. Kinausap niya yung isa sa mga yung kamag-anak or lola ng beneficiary ng Kalingap, no? Na inilabas niya yung kanyang sama ng loob sa pangyayaring ito, no, na bakit daw si Kuya Val ipinatulfo. Pero bagong lahat, no, bago natin pag-usapan ang lahat ng 'yan. Shoutout muna kay Kuya Val, kay Ate na kay Kalinga Prab, kay Tita Mina Haramilio, ang tita kong Viots, Kamanetre ng San Diego, California, kay Tita Sally Panaliga ng Illinois, and kay Tita Pia Payne ng Australia. Sa inyong lahat, mega love shoutout, no. So dako tayo dito sa ating pag-uusapan. Meron akong video clips ipapanood sa inyo. Then after natin na mapapanood, magbibigay ako ng opinion or koro-koro patungkol dito. Tara mga sangkay mga kalinga, panoorin natin. Na dyan ako pati Sa Beyonce. kay Beyonce itong case na yan. Ako ang tinatanong. Aywan ko na, ang paniniwala ko niyan ay hindi ko rin naman natin Si kilala. Beyonce po, mabait po si Beyonce. Hindi ko masabing mabait kasi ang tao di mo masasabing mabait sa isang bisis mo lang or mapapanood mo. Pwedeng ang tao magbalat kayo. Kahit ang isang tao talagang may mabuting puso, kahit magkaano-ano, andun ang kabutihan makikita mo. Gawa ng kung marunong kang lumingon at tumanang na utang na loob, kahit na mahal mo ang isang tao, kahit anong malaking pagkukulang, natatakpan niya nung ginawang kabutihan sa iyo. Kung ang naano ko dyan, sadya na talagang nawalan sila ng pagkakakilala at pagtanaw ng utang na loob. Sa totoo lang. Animayin na natin. Merong mga pagkukulang si Kuya, pero lingunin mo sana yung mga nagawa. Bakit? Kung hindi sa Kalingap, mula noon, wala kang makikitang nagbas o ganyan. Nagpupuna kay Kuya Val. Wala. Puro pasasalamat. At nakikita mo naman, kung alin pa yung pinakamalaking pinabahayan, pinapag-aral. O diba, nandun na ako. Kung hindi sa Kalingap, matatagpuan ka baga ng mga sponsor. Kahit pa siyang pinakamalaking sponsor na yan, ay ang founder niyan ay ang Kalingap. Hindi ka matatagpuan kung hindi dyan. Kaya para sa akin, ako ang nangyari sa amin, sa pamilya namin, maging sa nanay ni Beyonce, ang gagawin ko, mismong ako'y kakausapin ko si Kuya Val. Personal po. Personal kong kakausapin. Hindi ka sa social media. Hindi ako magsusocial media at hindi ko maaaring ipatulpo. Sapagkat kung ikaw'y talagang taong marunong tumanaw ng utang na loob, makikita mo yung katutayuan mo, nakakahiya. Pagkalaki-laki nung pabor na Kalingap, ganun din kami. Magkaano-ano man talagang Kalingap kami. Kasi po, si Kuya Val po baga parang magulang na po baga ng Yan ang respeto namin yan. Kahit na yan ay nakakapagsalita ng ang respeto ko dyan, ama, kilalanin mong isang ama ng tahanan. Bakit kung walang Kalingap na itinayo si Kuya Val, meron ba tayong si Kuya Raba? Nandyan, walang Kuya Rab. Walang Jason Benty Boy, wala ding mga K-boys, walang Kalingap tahanan, at walang mga K-angels na yan. Uy, bakit at nagkaganyan? Hindi man lamang baga, sabi one family, bakit? At ganyan ang nangyari. Sa kapatid Lola, dapat inisip muna bago nagpatulpo. Pwede po kasing masira ang Kalingap dahil sa pagpapatulpo na yun. Paano na yung mga Beneficiary. Tapos yung mga tutulungan pa. Oo. Tsaka ganito yun eh. Mabuti nga sila, napaaral. Oo, di ba? Oo. Nakapuko sila, Kuya Val, talagang sa makatulong, sa makapagpaaral. Binigyan ng magandang bahay, pinakamalaking bahay. Binigyan ng sasakyan, binigyan ng tricycle, binigyan pa ng service, pinapag-aral pa. Magkano ang allowance? 50? Oh.
napapanood naman kahit mga beneficiary lang kami, nanonood kami dyan. Ang malaking So yun mga sangkay mga kalinga, pati ng panood no, yung video clips na aking kinuha mula doon sa video upload ni Mr. Bentiboy. Credit dito kay Mr. Bentiboy ha. Pero bago ang lahat, no, bago tayo dumako sa ating pag-uusapan, no, gusto ko lamang ipaalam sa inyo na itong reaction video ko na ito, base ito sa aking napanood na video, no, base sa aking napanood, and ako'y magbibigay lamang ng kuro-kuro or opinion or points of view ko dito. Hindi para sirain yung isang tao, para manira ng isang tao, kundi ito isang pagbibigay lamang ng points of view base sa aking napanood dito sa video na ito. So sabi dito, no, hanggang sa ngayon marami pa rin ang hindi nakaka-move on sa pangyayaring ito, lalong-lalo na nung ipinatulfo si Kuya Val. Andiyan dyan yung mga netizens nagko-comment sa bawat mga may reaction, sa may mga live, no? Nandiyan dyan nagko-comment sila. Nilalabas nila yung kanilang sama ng loob. Pero ito si Lola iba. Itong si Lola ni Casey, no? Isa sa mga beneficiaries ng Kalingap, na inilabas niya yung kanyang sama ng loob, ang kanyang pananaw sa mga pangyayaring ito, at saludo ako dito sa kanyang mga sinabi. Lahat ng sinabi ni Lola ay may puntos, no? Lahat ng sinabi niya ay may katotohanan, no? Sabi niya dito, na-stress nga daw siya. Sobrang affected si Lola kasi sabi niya yung kanyang mga negosyo, yung kanyang ang ginagawa ay hindi na siya makapag-focus kasi nga maraming mga nagtatanong sa kanya ano nga ba ang nangyari. Sabi ni Lola dito, hindi daw niya masabing mabait kasi ang tao di mo masabi na mabait kung napapanood mo lang. Tama. Isang big check ng ballpen na pink ni Sangkay. Ay, pink ba? Hindi pala ito pink. Totoo yun, yung sinabi ni Lola. Hindi natin masasabing mabait or masamang tao yung isang tao kung sa napapanood lamang natin, no? Hindi natin nakakasama. Sabi nga nila, di ba, na ang isang tao malalaman lamang natin ang tunay na pag-uugali kung kasama natin sa isang bubong. Di ba? Pero kung napapanood lamang natin dito sa social media, sa camera, kung saan man, no, hindi natin masasabing mabait yung isang tao or masamang tao yung isang tao kasi hindi natin siya kilala. Hindi natin siyang lubusan na kilala. Tama talagang sinabi ni Lola. Sabi pa niya dito, pwede ang tao magbalat kayo. Correct. Check na naman sa pink na ballpen ni Sangkay. Oo. Pwede tayong magbalat kayo, no? Pwede tayong mag-pretend dito sa harapan ng camera na tayo'y mabait, no? Magbait-baitan tayo. Pwede, alam niyo sa totoo lang, meron akong kilala, no? Kaibigan ko. Ganun ang style niya. Pangiti-ngiti, ganun lang, smile. Tapos pagka merong merong mga kwentuhan, mahinahon, mahinhin, feeling hindi makabasag, no? Yung kaibigan ko na, totoo, promise, kilala ko siya. Pero lumabas ang tunay na kulay niya. Nang scam pala siya, no? So, ganun pala yung tao. Ganun yung tao, hindi natin makikilala hanggat hindi sa bago pa lang na pagkakakilala natin, hindi natin makikilala. Sa katagalan, sa kalaunan, doon natin makikita. Totoo yung sinabi ni Lola, may mga taong mapagbalat kayo, no? Na hindi muna inilalabas ang tunay na kulay, no? Ang kanilang pagkatao. Kung ang isang tao may mabuting puso, kahit anong mangyari, makikita mo ang kabutihan sa puso. Check na naman ito. Kasi sabi niya, kung ikaw ay isang mabuting tao, kung ikaw ay isang mabait na tao, kahit anong mangyari, kahit anong kaguluhan, kahit anong mangyari, kahit anong pagdaanan mong gulo sa buhay, makikita mo pa rin yung kabutihan ng puso ng isang tao. Pero, kung yung isang tao nagbabalat kayo lamang, lalabas at lalabas talaga yan. Hindi niya maaaring hindi ilabas ang kanyang tunay na pagkatao. Sabi pa niya dito, kung marunong lumingon sa nagawang kabutihan ng isang tao, kahit anong nagawang kabutihan, matatakpan yan. Or kasalanan, matatakpan yan sa kabutihang nagawa sa tao. True na naman, correct na naman. Kung ikaw ay marunong lumingon, no?
sa nagawang kabutihan sa iyo ng isang tao, kahit anong nagawa. Halimbawa, kay Kuya Val, kahit anong nagawa ni Kuya Val, no? May pagkukulang man si Kuya Val, kung iniisip mo, ops, malaki ang naitulong sa buhay ko ng taong ito, mababawasan yon, no? Maaalis yon, matatakpan sa kabutihan ng puso mo. Kasi, mananaig sa iyo yung nagawang kabutihan ng taong ito. Hindi, kung talagang mabait kang tao, kung talagang marunong kang lumingon sa tao, sa sa taong may nagawang kabutihan sa iyo, kahit anong kasalanan pa yan na nagawa sa iyo, mananaig pa rin yung baga konsensya sa iyo, no? Na ops, hindi ko pwedeng kantiin itong taong ito kasi napakalaking tulong nito sa buhay ko. Ganun ang ibig sabihin ni Lola. Nawalan daw ng pagtanaw ng utang na loob. Ito yung pananaw ni Lola, no? Sa nagawang ito, sa ginawang ito sa kay Kuya Val, nawalan daw ng pagtanaw ng utang na loob. Ito na nga lang yung lagi nating sila, kasi sabihin na naman nila, pero in reality, in real talk talaga, utang na loob talaga yon, no? Kasi hindi biro yung naibigay. Pero utang na loob / respeto dapat diyan, no? Kung may nagawa mang kasalanan si Kuya Val, lingunin mo yung nagawang kabutihan niya sa iyo. Ito yung sinasabi ko rin sa iyo kanina, no? Na kung meron mang nagawang kasalanan si Kuya Val, lingunin mo yung kabutihang nagawa sa iyo ng tao. No, kung talagang mabait kang tao, kung talagang marunong kang lumingon, no, ng utang na loob o respeto sa taong ito. Alam naman natin na walang nagawang mortal sin si Kuya Val sa kanila, at alam naman natin si Kuya Val na yung mga salita na lumalabas kay Kuya Val ay puro mga joke lang yan, na hindi pwedeng seryosohin. Kung kayo'y balat sibuyas, no, masasaktan talaga kayo. Pero sa pagkakaalam natin, maraming mga taong nakakaalam dito na ganun lang talaga si Kuya Val magsalita, no? Hindi seryoso, hindi siniseryoso. Kung ikaw ay balat sibuyas, masasaktan ka talaga. Kung hindi sa Kalingap, matatagpuan ka ba ng mga sponsor? Check na naman si Lola talaga. So ngayon sabi ko, puro puntos talaga ang sinasabi dito ni Lola no? Na kung hindi dahil sa Kalingap, hindi ka makikilala, hindi ka makikilala ng mga sponsors na kung sino man ang sponsors na tumutulong sa iyo ngayon. Di ba? Real talk lang ito. Dahil sa Kalingap, nag-umpisa umangat ang buhay mo. Nang dahil sa Kalingap, nakilala ka. Nang dahil sa Kalingap, nakilala ka ng mga sponsors ngayon na tumutulong sa iyo, na nagpapalakas ng loob sa iyo. Ito yung sinasabi ni Lola. Sa nanay daw ni girl, dapat daw kinausap si Kuya Val, hindi dapat sa social media. Ito rin yung sinasabi ng karamihan. Lahat talaga si Lola may puntos, no? Na dapat, no, sa magulang kasi dapat dito ang nagaano hindi yung beneficiary, no? Yung magulang dapat ang kumakausap. Kung marunong kang makipagkapwa-tao, no, kinausap dapat si Kuya Val. Hindi humantong na para ipahiya si Kuya Val sa social media. Ipahiya si Kuya Val sa buong mundo. Kasi maraming nakakapanood sa Raffy Tulfo in Action, no? So ito yung puntos din ni Lola na dapat pinuntahan si Kuya Val personal. Sa totoo lang, mas hanga ako noon kay Ate Mylene. Si Ate Mylene noon, kahit ganun gulo ang nangyari sa kay Ate Mylene, pumunta pa rin siya kay Kuya Val. No, pumupunta siya sa bahay ni Kuya Val, nakikipag-usap. Pagka pinupuntahan ni Kuya Val, humaharap sila. Si Ate Mylene, kinakausap si Kuya Val. Kahit ganun lang si Ate Mylene, pero ito, wala tayong nakita na pumunta sa bahay. Dapat ganun. Isa-settle dapat, no? Isa-settle up, dapat pumunta sa bahay, nakipag-usap, no? Kapwa-tao, hindi dito sa social media dadaanin, no? Kasi ito yung parang pakikipaglaban ito, no? Ang ginawa kasi nila dito, pakikipaglaban sa Kalingap. Kasi sa social media nila dinadaan yung kanilang mga sagot. Hindi personal na dapat na nakipag-usap. Ito pa, dapat personal na kinausap si Kuya Val, hindi sa Tulfo. Ito rin yung hinaing ni Lola, no? Na dapat hindi sa Tulfo ginawa. Kahit nakakapagsalita si Kuya Val,
kilalaning isang ama. Totoo. Lahat talaga, palakpak ako dito sa kay Lola, no? Kasi lahat ng kanyang sinabi, no, na dapat si Kuya Val kilalanin natin bilang isang ama, no? Ganun ang isang ama no? Ang isang ama nakakapagsalita din ng hindi maganda sa kanilang mga anak pagka napupuno na. Parang ganun din si Kuya Val, no? Hindi dapat natin dapat tayo masaktan kung si Kuya Val nakakapagsalita kasi siya ay isang ama. Ito si Lola kahit mas matanda kay Kuya Val, no? Kinikilala niyang isang ama si Kuya Val. Ito yung sabi pa niya, kami kalingap, no? Saludo ako sa mga beneficiaries na ganito, na nagsasalita, ipinaglalaban ang kalingap, marunong tumanaw ng utang na loob sa kalingap, marunong rumispeto sa mga founders ng kalingap. Muli maraming salamat mga sangkay na sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa andako ng mundo mang kinaroroon. Paalam ng mga sangkay mga kalingap, paalam.